Okay. Happy Lord's Day! Alam niyo po, Happy Lord's Day nga. Ito'y araw ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano. Tayo po ay masaya. Siyempre, Happy Lord's Day. Yung iba naman, Lord's Day, malungkot sila. Para silang mga pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo maipintang muka dahil sa problema. Yan. Sabi nga ng yumaong Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Kanya lang, pag nakita nilang tumatawa ka, baka nang masabihan ng ibang tao, ay, tumatawa na siya. Baka nasisiraan na siya ng bait. Ganon ang sinasabi ng iba. Okay. Tayo po'y maghaharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos ayon sa Biblia. Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Di lang po tayo nag-iisa. Kasama natin si Ate Ason. Ate Ason, kaway-kaway lang. Ayan. Si Ate Ason. Nandito tayo ngayon sa Barangay 103. Sonate, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Ate Ason Bautista. Corazon Bautista. Ngayon, bago tayo tuluyan tapalaw, tabante ng ating pag-aaral, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan namin. At hindi lang namin mapapanaligan, ito'y kapangyarihan mo para sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa Kawikahan, meron nakalagay dito. Basahin natin. Sa Kawikahan 4, simulan natin sa 10. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Maraming taon nang bibilangin. 11. Ikaw papatnubayan ko sa dahan ng karunungan. Ituturo ko sa iyo ang dahan ng katwiran. 12. Hindi ka hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong akbang. Magpabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. 13. Pangawakan mo ito at huwag pabayaan. Ito ang ingatan mo pagkat siyang iyong buhay. So, nakita niyo po ang sabi ng mga ngaral. Hawakan mo at ingatan siyang iyong buhay. Alin ang buhay mo? Natural yung turo at aral ng Diyos. Kaya bilang mga tao, kailangan natin yun. Meron pa nakalagay dito. Tingnan natin. Anong sabi dito? Tingnan lang po natin ano. Ito, awit 119:105. Salita mo isang tanglaw na saging ay patnubay. Sa lahat kong darahanan, liwanag na tumatanglaw. Ganyang kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya ang payo ng Diyos ay ano, pangawakan mong mabuti. Sa 13 ng Kawikahan 4:13, pangawakan mo ang mga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siyang iyong buhay. Yang salitang ingatan. Pag yung meron kang konting halaga, iingatan mo. Lalo na kung maraming halaga ang hawak mo. Marami kang kayamanan, marami kang ginto. Aawakan mong mahigit talaga.
Pero ito ang payo ng Panginoon Diyos. Hindi ko naman sinabi na pagka yung pera mo, waldasin mo o wag mong isinop. Hindi. Pero, yan nga ang sabi ni Jesus. You cannot serve two master. Ano yung unang master? Ang Diyos. Sino yung ikalawang master? Kayamanan. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kayamanan at Diyos. Kung sa kayamanan ka, itatapon mo ang Diyos. Pag sa Diyos ka, itatapon mo ang kayamanan mo. Naalala niyo yung isang pinakamayaman sa kanyang panahon? Isang binatang napakayaman. Tinanong niya si Jesus, Guro, ano po ba dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Maliwanag ang interes ng taong ito, ng mayaman. Buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba kung ano sagot ni Jesus? Sige, yung kayamanan mo, ipamigay mo sa mga mahihirap. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Maliwanag ang sagot eh. Ipamigay sa mahihirap. Ngayon, yung mayayaman, ayaw ipamigay yung kayamanan sa mga mahihirap. Halimbawa, yung mga para lang kumain, namumulot ng basura, ginagawang pagpag. Posibleng hindi nila nakikita yan. Nagbulag-bulaga sila, nagbingi-bingihan sila. Pero nung sabi ni Jesus, ipamigay sa mahirap. Hindi ba mahirap yun, kaibigan? Yung daga kumakain sa basura. Ikaw naman kukuha ng pagkain sa basura. Di parang karon din. Anong ginawa ng binatang mayaman? At umalis ang binatang mayaman. Kaya sabi ni Jesus, kung saan ang kayamanan mo, doon ang puso mo. So yung mayaman, ang puso niya nasa kayamanan, wala sa Diyos. Kita niyo po. Kahit naman yung si Lazaro, tsaka yung mayaman, yung si Lazaro po, pumupunta sa pintuan ng mayaman, naghahantay ng mahulog na pagkain para kainin niya. Yung problema, hindi niya solo. Meron siyang katabing aso. Siyempre yung aso, gutom din eh. So, nung wala silang napupulot na mumo, ang ginawa ng aso, yung sugat ni Lazaro, yun ang kanyang pagkain, dinidilahan niya. Namatay silang pareho, yung mayaman tsaka si Lazaro. Nangitingin ng mayaman ang kanyang sarili sa itaas. Nakita niya si Lazaro, sabi niya kay Abraham, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Nasa impyerno pala siya. Kasi maramot siya. Hindi niya pinamimigay yung kayamanan niya sa mahirap. Na impyerno. Kaya alam niyo po yung mayaman, sabi ni Jesus, hindi mo ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang. Sino? Ang sabi sa Mateo 6. Ganito po nakatala. Simulan natin sa 31. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa bagay nito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyong lahat ng ito. 33. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Kita niyo po, God first. Aling uunahin mo? Kayamanan o ang Diyos?
Sabi ni Jesus, unahin mo ang Diyos. At lahat ng kailangan mo, itong mga ito, sabi niya, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya yung mayaman, nakala niya, pag pinamigay yung pera niya, wala nang balik yun. Hindi po. Pag pinamigay mo yon, dodobli ng Panginoon Diyos yung pera mong pinamigay na yan. Bakit? Alam niyo po, pagka ang inaabutan mo ng tulong, yung mga kapuspalad, walang may bayad sa'yo. Kung minsan po, sabi ng ibang mahihirap, pag binigyan mo ng konting halaga, pagpalain ka nawa ng Diyos, ining. Di ba ganun salita nila? Yung salita pa lang, binabasbasan ka na. Pagpalain ka nawa ng Diyos, ining. Di po ba? Kaya pagpapalain po talaga, yung bukas palad sa kapwa-tao, especially yung kapuspalad. Kaya nga kapuspalad eh. Di ba? Yung palad natin, buksan natin sa nangangailangan. Huwag po tayong maramot, huwag natin gagayain yung nasa Biblia. Kung namamatay siya, nasa po siya ng impyerno. Sabi niya, mga Abraham, naghihirap po ako rito, mahawa ka. Pababain mo si Lazaro. Isawsaw yung daliri sa tubig at idampi sa aking dila nang malamig-lamigan ako. Bakit? Pag namatay ka, di mo na madadala kayamanan mo eh. Pag-awaway lang ng pamilya mo, di ba ganyan nangyayari? Marami nagpapatay dahil sa mana. Bakit? Siyempre, hindi naman ng anak mo okay sa'yo. Yung iba, may masunurin. Paano yung mga suwain? Yun. Ano po? Yan. Kaya, anong sabi ng kawikahan? Pangawakan mo ito. Alin ang pangawakan mo? Yung turo at aral ng Diyos. Bakit? Yun ang sabi ni Jesus eh. Ang aking salita ay nagbibigay buhay. Life giver. Kaya kung meron man po tayong pangahawakan sa ating buhay ngayon, yung salita ng Diyos. Dito sa, tignan pa natin sa kasulatan. Anong sabi? Merong nakalagay dito eh. Tungkol sa sandali lang, hinanap lang natin. Mga ngaral. Ito. Mga ngaral, 12:1. Alalahanin mo ang iyong manlilika. Alalahanin mo ang iyong malilika sa panahon ng iyong kabataan. Yung kabataan, panahon na malakas ka. Bago dumating ang mga araw na puno ng kaguluhan. Di ba pag matanda ka na, wala na, puro kaguluhan na lang. Gulo yung pamilya mo, gulo yung kapitbahay mo, gulo yung paligid mo. Di ka makatulog, maingay sila, nagiinuman, nagbibidyogi, kantahan hanggang ating gabi. Di pa gano'n. Panahon nang hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Pag nakahiga ka na lang, nararamdaman mo ba yung masarap na pagkain? Hindi na. Sinusubo na lang sa inyo doon. Nay, kumain ka. Di mo na malasang kung matamis mo. Di ba? Kaya sabi ng payo ng mga ngaral, bago man lang dumating yung ganyang kalagayan. Ano sabi niya? Alalahanin mo yung malilika. Anong alalahanin mo sa Diyos? Tinatural yung turo taral niya na sinasabi, pangawakan mo. Si Pablo may binanggit na ganyan eh. Meron din sinabi si Pablo niyan. Tingnan natin. Sa unang Korinto, ito sabi niya, chapter 15 verse 1. Mga kapatid, ngayon ipinapahalala ko sa inyo ang magandang balita o salita ng Diyos
na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita o salita ng Diyos na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 2. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito, yung salita ng Diyos. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang alin, salita ng Diyos, ipinangaral ko sa inyo. Maliligtas ka, kaibigan. Lahat tayo. Pangawakan lang natin. Yan problema Ibang hinahawakan nyo Kayamanan, pangarap. Hindi naman kayo madadala sa langit yan. Yung mga nagtayo ng bahay, ang daming bahay. Bakasyonan, ang nakatira, caretaker, yung iba wala na. Anong mangyayari niyan? Ang yabang-yabang. Kesyo pinapakita sa news. Ang daming ari-ari yan. Wala nakatira. Ang daming mga pulubi. Walang bahay. Ba't di mo patira sa kanila yun? Ipatira mo para may titira. Hindi Pumupunta ka lang doon 2 beses sa isang taon. Hindi ko ba? Tuloy natin. Meron kasunod yun Babalay ito Yung 2 ito yung kasunod. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ibig sabihin, paniwala sa salita ng Diyos. Unless hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, lagot ka, kaibigan. Narinig mo na. Pangawakan mo pagkatapos, at saka na lang. Ano mangyayari sa'yo pagdating ng araw? Ako masasabi ko, huwag kang magdadasal sa Diyos, Huwag kang tatawag-tawag sa Diyos. Tingnan lang natin. Kaya sabi ng mga ngaral, bago dumating, may darating talaga. Di ba, ang tao, mula pagkasanggol, lumalaki, then, nagiging senior citizen, hanggang sa, wala na. Para siyang batang maliit na tinuturuan. Ano sabi ng mga anak? Nanay, tatay, kahit makadalawa subo ka lang, okay na. Bakit? 2 subo? Hallelujah. Alam niyo po, sa kagustuhan ng mga anak, na madugtungan ng buhay mo, kahit 2 subo lang, nanay, tatay, sumubo ka naman. Yang pagkain, natural kakain tayo kasi may buhay tayo. Tingnan natin ang sabi ni Jesus. Mateo 4:4. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 2. Parehong pagkain. Pagkain pang physical, isang pagkain pang spiritual. Alin ang gusto mo doon, kaibigan? Yung pagkain, yung kinakain natin araw-araw. Pag busog ka, stop. Pag sabi ng tiyan mo, tatay ako, tatay mo yun. Mamaya, sabi ng bituka mo, gutom ako. Kain tayo, kain tayo, kain tayo. Salita ng Diyos. Kain ng kain ng kain, tumitibay ka sa spiritual. Yun ang mahalaga. Yung salita ng Diyos. Pero kung gusto mo, puro lang chicha, wala ka salita ng Diyos, kawawa ka. Ikaw na rin ang gumawa ng kapalaran mo yan. Walang ibang gumawa niya, kundi ikaw. Bakit? Lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo. Panguli, kung anong ginawa natin, kaibigan, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito,
Lahat yan, pagbabayaran natin sa Diyos. Okay, basahin natin. 14:12 ng Roma. Kaya't bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos. Okay, magbibigay sulit sa Diyos. Dito pa sa isang sulat ni Pablo. Tingnan natin ang isang sulat pa ni Pablo. 2 Korinto chapter 5 verse 10. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat sa ating mga ginawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay sa katawang ito. Kung ano man yung ginawa ng katawan mong yan, kaibigan, ang magsasaper yung kaluluwa mo. Yung katawan mong yan, pupunta lang sa lupa, babalik sa lupa. Yung kaluluwa mo, yun ang magsasaper. Kaya yung pulubi, si Lazaro, at saka yung mayaman na madamot. Anong sabi ng mayaman na madamot? Ang mga Abraham, mahawa ka na sa akin. Nagdurusa ako sa hapoy nito. Hutusan mo si Lazaro. Isausaw yung kamay niya sa tubig at idildil sa akin dila. At nang makalamig-lamig naman ako. Sipin niyo, isang patak lang ang inihiling niya. Anong sabi ni Abraham? Hoy! Nagpasasa ka sa buhay sa mundong ito. Maramot ka, hindi ka namigay. No way, ang request mo. Hindi ko pababay si Lazaro dyan para giginawa ka. Ano sagot ng mayaman? Ang mga Abraham, meron pa po ako nalalabing 5 kapatid na sa lupa. Papuntahan mo si Lazaro, turuan sila. Ano sabi na ni Abraham? Hindi rin pwede yung request mong yan. No way. Andyan na yung mga sulat. Basahin lang nila. Nandyan na mga Biblia. Basahin lang nila. Andito ang Biblia. Binasa natin. Anong payo ng Diyos? Panguli. Napakasarap lang. Namnamin po ang salita ng Diyos. Panguli. Ganito po nakalagay. Kahit medyo mahaba ng konti, ano? Kawikahan, chapter 29, verse 1. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kaibigan, sige, ayaw nyo? Anong sabi? Mapapahamak kayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Kung meron man po kami pangahawakan sa aming buhay, hanggat nabubuhay kami, walang iba kundi ang iyong turo at aral. Sapagkat ang iyong turo at aral ay mahalaga sa amin, sapagkat kami po ay may kalagayang kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share. Kayong mga na-share, i-share nyo po sa iba. Sapagkat napakaganda pong i-share ang nasa Biblia. Siya po si Ate Corazon. Ano apelyido mo, Corazon? Yan. Anong pangalan ng lolo mo? Juan Bautista ng Biblia. Bye-bye.